الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا أيها المستمعون الكرام في هذه المحاضرة المباركة في هذه الليلة إن شاء الله سبحانه وتعالى. نأخذ أولا الموضوع الجديد في putol dahil lang siguro sa kahinaan ng aking internet. Kung sakaling maputol man ito, gumawa ako ng record tapos ipapadala ko lang sa isang kasamahan ninyo dati na pinadalahan ko ng aking muta Allah subhanahu wa ta'ala. May ginawa ako ng record. Maf'ulin min kama syai'u ihkaman ay kanahu ay atkanahu. Ito al-muhkam ay wikang Arab, nagmumula sa wikang Arabic. Ang al-muhkam na yun ay pangalan na tumutukoy sa bagay na pinagtibay, wa huwa ismun maf'ulun, ismun maf'ul, mula sa ugat ahkamah. Wal itkan yuqalu bina'un muhkamun. Al-itkanu yuqalu bina'un muhkamun. Ang ihkam ay nangangahulugang na pagiging ayos o matatag na walang kapintasan. Kaya pag sinabi bina'un muhkam, ay bina'un muhkam, ibig sabihin ito ay isang busang matibay. Kung natin ang muhkam sa lugha na Arab o sa definisyon niya mula sa Arabic ay ang sa bagay na pinagtibay. Ganun lang yung ibig sabihin o meaning ng muhkam sa lugha. Ang pangalawa na kanina na sinatin na al-mutashabih. Ang mga kalimat na ito ay nagmumula ito sa Quran. Sa Quran nandyan po yung muhkam, nandyan po yung mutashabih. So ang mutashabih, sinabi ng muallif na asluhu minashabahi. Washabahi wa an yusabbihu o yushbihu ahadul amni al-akhar hatta yaltabisa. Ang mutashabih daw ay nagmula sa ugat na syabah. O syabah, ang sabihin ay pagkapariho o pagkakaulad ng dalawang bagay hanggang sa maliit o hindi madaling makilala ang pagkakaiba. Kung titingnan natin doon sa dalawa na yun, sila magkasalungat. Ay yung isa, ang muhkam ay madaling intindihin at itong mutashabih na ito ay may kahirapan dahil nakakalito ang iminumahi. Mula po ito sa Quran o mula sa mga talata na Quran ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, tayo dito sa al-muhkam na muhkam mula sa definition niya sa istilah. Sabi niya, ang muhkam mastaqallaj ila bayanin walam yuhtaj ila bayanin. Ang muhkam daw ay yung talata o nagpapayag sa Quran na malinaw. Ang tugan madaling naiintindihan na mag-isa mang karagdagang paliwan. Ibig sabihin, titingnan natin ang ng muhkam ay yun ang mga ayat ng Allah subhanahu wa ta'ala
madalihin o madaling unawaan dahil ang muhkam ay hindi po nakakali, bagkus ito po ay maling maintindihan. Pangalawa, sabi niya dito mula sa ayat sa mutasyabi, ang mutasyabi daw ay mahtajun ila bayanin. Ibig sabihin, may liko o kanilang puso o ang mutasyabi ay yun daw ay yung nangangailangan pagpapaliwanag o nasabi na kailangan pa na may mga pagbigay o ang mga taong may kaalaman upang maintindihan ang mga talata mula Quran, hindi maintindihan dahil ang mga talata na mustabih. Yun ang mga talata na mustabihat. May git ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa Quran. Qawlihi subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ عِندِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ. Sabi Allah subhanahu wa ta'ala mula sa ayat yun, siya nagbaba sa inyo ng aklat or Quran na may mga talatag o may ayat na maliwanag. Yun ang na muhkamat. Ito ang pinaka pundasyon na aklat at mayroon mang talata na kahalintulad na nakakalito. Ngunit yung may mga liko o taong ang kanilang so ay sinusila ang mga tatang malabo, lalo na po sa mga al-asma wa sifat, ay mayroong mga tao doon na ligaw na landas na ang kanilang iuna o ang kanilang sinusundan nilang puso ay hindi nila binabasa ang mga salita ng sa prophet o salita ng mga sahab, salita ng mga ulama na pinapahintulutan, mga mujtahidin, na pahintulutan ng magbigay ng alaman. Sinabi niya dito na naghahangad ng kaguluhan at pansariling pagpapaliwanag at walang nakakalam na tunay na kahulugan ito maliban sa Allah. Sabi niya na walang nakakaalam ng kahulugan nito maliban kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang matatag na kaalaman ay nasabi kami, sampalataya rito, lahat ito ay mula sa aming Panginoon at walang makakaunawa maliban sa mga tao ay malalim na pag-iisip. Yung mga taong yun ang binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala na naman na tama. Yun lang po ang sa kapanahunan natin pwede na sundan. Ang alam mula sa Quran. Dito, pagkatapos ng ayat, wakila, yan na ahkam laha la ta'rifatun kathira min ulama. Wa minha, innal muhkama ma'urifa ma'an wal muradu minhu. Dito sa mudhakkira na ito, may mga na bumigay ng lahat ng definition o mga ulama na magkakaiba ang kanilang panaw sa pagbibigay na
definition mula sa salita o na muhkam at saka yung salita na mutasyabi. So makaiba po doon ng pagkakaintindi, bibigay ng mga ulama ng definition. Pa nito na isang ulama na ito, sinabi niya, innal muhkama ma'urifa ma'nahu wal muradu minhu. Ma'urifa ma'nahu wal muradu minhu. Sabi niya, ang muhkam ay yung alam ng kahulugan at layunin na ito. So kung titingnan natin, ay ang muhkam ay alam ang kahulugan at layunin o sa madaling salita ay mabilis, malinaw, maintindihan ang mga talata na muhkam. Kung ano man ang talata sa Quran, mga ayat sa Quran na madaling intindihin. So wala pong khilaf, ay yun na po yung mga talata na muhkam. Yun na po yung mga talata na muhkam. Sabi niya sa mustabihat, masta'thara Allahu bi'ilmihi kawaqti qiyas sa'ati wa khuruj al-masih dajjali nuzul Isa alayhi salam wa ba'duhum yudkhilu fihi al-huruf al-muqatta'ah fi awali as-suwar as-suwar. So ang muhkam or ang sabi na sinabi natin kanina ay yung mga kan na itinatanggi lamang o itinanggi lamang ng Allah na siya lang ang may kaalaman lang doon sa mga talata na yun. Unang paghuhukom o oras ng paghuhukom sa araw ng paghuhukom. At paglabas ng dal, pagbaba ng pangit na si Isa alayhi salam, at sa kabila dito ay mga hiwalay na mga titik ng mga talat, yung mga lam, alif lam na huruf al-muqatta'ah. Wa aidan man arrafahum innal muhkama ma la yahtamilu min ta'wil illa wajhan wahidan wal mutashabihu mahtamala akthara min wajhin. Akthara min wajhin. Ang muhkam dayon ay yung isang malinaw na kahulugan lamang. So parang yung mga ta'rifat na istilah, definition mula sa Quran o mula sa dalawang kalimat na yun ay pareho lamang sa pagbibigay definition ng muhkam na yun sa mga ating mga mahal ulama. So mutasabih daw yun ay maaring magkaroon ng higit sa isang kahulugan. Ibig sabihin, mga kaparehong meaning, may kahirapan sa pagkakaintindi sa mga talata na yun dahil sa sila ay magkasmat. O ang al-mustabihat ay may kahirapan sa pagkakaintindi. Pagkatapos sinabi niya, Al-Quranul Karimu mustamilun ala al-muhkami wal mutashabih. Ang banal na Quran, ang Quran ay naglalaman ng mga talata, karamihan dyan, o mga talata, o mga ayat na muhkam or malinaw na talata sa Quran. Saka may mga talata or ayat na sabi na may kaluan o nangangailangan
ng papaliwanag gaya sinabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sabi ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, وَالَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ. Siya ang nagbaba sa iyo ng aklat. Ang Allah Subhanahu wa Ta'ala na may mga doon o may mga ayat na maliwanag, yun ang 5 na muhkamat. Sila pinakapundasyon. Sila po yung pinakapundasyon o madaling intindihin sa aklat na yun. At mayroon din doon sa mga ayat na yun na magkakahalintulad. Yun ang kalimat na mustabihat. Yung kalimat na mustabihat. So ibig sabihin, yung mga mustabihat na yun at saka yung method, andyan na po yan sa banal na Quran, nandyan po yan sa Quran, binigay sa atin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ngayon, ano ba natin may mga ano ba ang mga sila o mga halimbawa ng mga muhkam mula sa Quran at saka yung mutasyabihat mula din sa Quran. So niniwala po tayo na andyan po yan sa Quran. Andyan po yan sa banal na Quran. So ako po ngayon magtatanong sa inyo kung sino ang makakasagot sa ayat talata mula saan na muhkam ng inyong pagkakaintindi. Mula tayo sa ating kapatid na si Abdullah Paki. Tafadhal ya Sheikh. Hal indaka mayroon pagkakaam ng halimbawa talata na muhkam? Falyatafaddal. الشيخ عبد الله فساقي. أنا شيخ عبد الله فساقي. نعم ليس معنا. الشيخ علي بشير. غالبا ليس معنا لكنه حاضر. الشيخ فيصل تمارا. Paano po Ustad? Ano po yun? نعم شيخ حياك الله. الله يبارك فيك. Sheikh Faisal, ang tanong ko po dito ay may mga ba o halimbawa mula sa talata mula sa ayat ng Quran na muhkam. شيخ حياك الله. ربما الآية التي تدل على أن هذه الآية محكم أو محكمة هو قول الله سبحانه وتعالى أنه أحد واحد في ربوبيته وألوهيته كما قال قل هو الله أحد. فلا شك لا شك أن هذه يعني لا يتشابه ولا يحتاج إلى البيان الكثير. والمثل للآية أو المتشابه هو الآية يعني الآية تدل على أوصاف الله سبحانه وتعالى يوم يكشف عن ساق وغير ذلك من الآيات مثل قال الله ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. يا شيخ هذا والله تعالى أعلم. حياك الله. السلام عليكم. الله يحييك يا شيخ. الله يبارك فيك. إجابة صحيحة إن شاء الله. لا هذا هو يا مشايخ. وأجاب لنا أن الآية القرآن من سورة الإخلاص قوله سبحانه وتعالى قل هو الله أحد. أن قل هو الله أحد لا تحتاج بيان وهي آيات من الكلام
وليس من الآيات المتشابه. لذلك لما سألته عن آيات الآية المحكمة، فأجاب لنا بقوله سبحانه وتعالى: قل هو الله أحد، أن الآيات فيه لا تحتاج البيان، هي من الآيات المحكمة. بارك الله فيك يا شيخ. ننتقل إلى شيخ عبد الله، شيخنا عبد الله بوماغا. الشيخ عبد الله بوماغا، لا ليس معنى له حاضر. ما بكم يا مشايخ؟ هاجرة، هاجرة أهي امرأة أم هاجرة؟ ليس معنى، ليس معنى. ننتقل إلى شيخ أمين بنداتون. عليم أم بنداتون. أنا شيخ أمين بنداتون ليس معنى. إذا نحضر الآن يا مشايخ. ما بكم لي لم ممكن تجيبوا إن لي؟ شاء الله بعدين. أمين بنداتون. في مسجد يا شيخ، ممكن أنا بعدين. حاضر يا أستاذ علي بشير. أمين بنداتون معنا. نعم، أنا في مسجد، ممكن بعدين يا شيخ. أنا في مسجد. لا، جزاك الله خير. نعم. الشيخ عبد الهماغة ايش معنا؟ apa lagi؟ Haji Ali معنا. Adsman Nurhan. حاضرة. الله. لا. Ali Bashir معنا. Ali Imam Pandikan. Ali Imam حاضر يا معنا. أستاذ علي بشير. جزاك يا شيخ معنا علي مكمل. ايوه. ما يتكلم؟ أنا يا شيخ علي. علي. نعم معنا. نعم. شيخ أمين أمين بن معنا، وليس معنا شيخ داتون. فيصل تمارا. نعم شيخ. بارك الله فيك. محمود. هاجر أعطي الشكل اللي كان موجود. لا بأس يا شيخ هاجر. محمود. حاضر يا شيخ حاضر. الله يبارك فيك. نور هيفا معنا. نور هيفا. لعلنا أخت نورعان معنا. نعم يا شيخ. هذا هي زميل في الجامعة سابقا، وانتقل إلى جامعة أخرى. أصلها يا عبد الله. أصلي عبد الله ليس ومن سلام مصطفى. ومن موجودة سلام شيخ. مصطفى. أكيد موجودة. خيرا. نعم. نور هيفا أمر الدين ليس معي. نجلة أو نجة. حاضرة يا شيخ. جزاكم خيرا على إجابتكم. وإن شاء الله تعالى قد ما بقي إلا 3 دقائق نكمله في درس بعد الخشة الثانية إن شاء الله سبحانه وتعالى، ونأخذ الأمثلة للمحكم والمتشابه حتى يوضح لنا جميعا
يوضحها لنا جميعا إن شاء الله سبحانه في درسنا القادم بعد الخصم الثانية إن شاء الله سبحانه وتعالى. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.